Our theme this morning will be the present and the future of the believers. When I study this one, dako kay siya og impact sa akong kinabuhi. Tungod kay it gives me a fresh perspective, no? Or fresh perspective about life. Kung unsa dapat ang imong pagkinabuhi dinhi ilalom sa landong sa adlaw. Knowing that there is a future for all of us. Dunay kaugmaon para sa ato igsoon. Our text will be covering from verse 18 to verse 30. Taas-taas nga pasahe pero dili na nato siya basahon, and I will just be reading immediately to our main text for this morning. This is our text, Romans chapter 8 verse 18. Giisip ko nga ang atong mga pag-antos, everybody say pag-antos. Say it one more time with a smile in the face, pag-antos. Kanang murag may katawo ba pag-antos. Giisip ko nga ang tanang mga pag-antos, no. I-emphasize na ako ng word nga mga. So dili lang singular nga pag-antos, plural nga pag-antos. Ang tanang mga pag-antos ni ining panahuna, dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. So mo ni ang declaration ni Apostle Paul. Kabalo kita nga si Pablo gitagaan og opportunity sa Ginoo. And I believe nga he is one of kanang gitawag natong reliable person nga gusto natong madunggan unsa ang langit. Kung nakahinumdum mo si Paul was caught up in the third heaven. Gitagaan siya og opportunity sa Ginoo, Ma'am Becky, nga ipakita sa iya ang langit, ipalili sa iya ang langit. Wow. Siguro kung kita tagaan tag opportunity sa Ginoo no nga malili nimo ang langit, siguro di na kaganahan mo balik og yuta. Hello somebody. Kita karon mahadlok ta mamatay because we do not know what is heaven. Pero pareha kang Apostle Paul nga nakalili nakakita kung unsa ang langit, ingon siya, dili sarang ikatandi ang tanang mga pag-antos nato dinhi sa yuta. Didto sa himaya unya ang ipapadayag sa Dios ngadto sa langit. Palakpakan nato ang Ginoo. Praise the Lord, praise the Lord. So igsoon, Paul is trying to tell us that the life of a Christian is marked with two markings. Our present life is marked, or our present life are marked with sufferings, and our future life is marked with glory. Sufferings and glory. So mao ni ang kinabuhi nato mga igsoon. Kining himaya nga gisgutan ni Paul, mao ni ang himaya nga ato pang gipaabot. Mao ni ang himaya nga bisan kinsa wala pay nakadungog niini. Mao ni ang himaya nga bisan si kinsa wala pay nakakita niini. Gawas lang kang Paul, no? Kay gipalili man siya. Pero di pa gito ang kinatibuk-an sa himaya. It was just a glimpse, no? Patikim lang sa himaya nga ikapadayag unya sa Ginoo ngadto sa mga magtutuo sa langit. So this glory that we are talking about is in the future. And that is why every end of my sermon, I keep concluding our gathering every Sunday and Wednesday that the best is always yet to come. Para sa mga magtuto igsoon, this is not me. Mian, pag-abot na to sa langit, di nakakaila sa ako. Layo ra na si Piolo Pascual sa ako. Oo. Ingon ana na, when we will be glorified, God will change our corruptible bodies into incorruptible one. Wow. Gibasa na ako ang Matthew chapter 24 mga igsoon, sa diyang ipadayag na sa Dios ang iyang mga anak. Magasiga kita sama sa kaamag sa adlaw. Wow! Imagine magasidla ka sama sa kaamag sa adlaw. Imagine the beauty, the glory of the believer one day. This is not me, brother. This is not me. Because the best of my version is yet to come. Can you say amen? Ikaw, Pastor John, dili pa na ikaw. Doon na pa'y paglaom. Hindi ay mong katapadig na siya. Doon na pa'y paglaom. Doon na pa'y paglaom. Praise the Lord. Naapay paglaom. Okay, so, in Romans chapter 8, verse 29, muna ang giingon sa pulong sa Ginoo. Kay kadtong mga giilan niya daan,
gipili usab niya nga daan aron mahisama sa dagway sa iyang anak. Wow. When Jesus will come in glory, sa pagbalik ni Kristo unya sa kawanangan, when we'll be raptured with Him in heaven, ingon siya, we will be meeting Christ face to face. We'll be beholding Him face to face. Makita nato ang Dios, ang anak sa Dios naong sa naong. O sa diyang makita nato siya sa naong, we will be transformed into the same image of Christ. May sama kita sa dagway sa iyang anak. Imagine that, mga igsuon. How glorious it is. How glorious it will be. Munang gingon sa kanta, no? What a day it will be when my Jesus I shall see. Wow! What a glorious day that will be. When you behold Christ, when you behold the Son of God, when you behold God face to face, mga igsoon, we will all become like Him. Praise the Lord. Now, let us go directly to the first point of our message. The present of the believer. The present of the believer's life is marked with sufferings. I will say it one more time. The present life of the believers is marked with sufferings. Moni ang atong trademark. This is who we are. Ingon si Anil samtang nangaon mi, mas maayo na lang Pastor Dave, wala na lang na midawat sa Ginoo kung nga mali. Dinhi sa yuta, doon na tayo suffering. But in the future, there will be glory. Hallelujah, hallelujah, praise God. Pero ang katong wala mituo kang Kristo, karon doon na sila suffering, walay kalainan sa ato. But in the future, they will have more suffering, a horrific suffering in hell. Can you say amen? Hallelujah. Managlahi ang dunay Dios o walay Dios. Tinuod dinhi mag-antos ta pero didto himayaon ta, praise God. Hallelujah. Kung mutuo ta na palakpakan nato ang Dios. Dako og kalainan igsuon ang dunay Dios o walay Dios. Praise God. Dunay paglaom. There is a future glory one day. So to be a Christian is to suffer. Dili ni ang tibuok nga kamatuuran pero ang pag-antos kabahi ni anang maong kamatuuran. Part of being a Christian is to suffer. Igsoon kasagaran no kanang pag mag-antos na ganita mangutana din ta nga Lord, unsa man ang akong nahimo? Usahay dunay mga kalisod, mga pag-antos nga bunga sa atong mga mali nga mga desisyon sa kinabuhi. Pero dunay mga pag-antos igsuon nga bunga tungod kay nagmatinud-anon ka diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Sayon kayo mo tan-aw sa atong igsuon pag nag-antos na gani siya miingon dayon ta nga siguro doon na nahimo nga sala siya. Igsuon hinumduman nato that suffering or sufferings are part of our lives. Can you say amen? Kabahi ni. This is the default program of a believer. Muna ayaw katingala kung dunay mga pag-antos, ayaw katingala kung dunay mga kalisdanan, ayaw katingala kung dunay mga balatian because this is part of being a Christian. We have to suffer. Igsoon, tinuod dili kanunay mag-antos, pero dunay mga pag-antos. Christian life is not all about suffering. Dili po tanan nga kanunay na lang ka mag-antos, dili po ingon na ang Kristohanong kinabuhi. Pero dunagyoy mga pag-antos. In Luke chapter 24 verse 26. Muni ang giingon, Luke chapter 24 verse 26. Dili ba kinahanglan man nga si Kristo? He's talking about Christ. Dili ba kinahanglan nga si Kristo magaantos? Gayod ni ining mga butanga ug unya makasulod siya sa iyang himaya. Wow. Take note of the word kinahanglan. It is necessary. Kung si Kristo gani mga igsoon nga walay sala nga nahimo, kinahanglan nga mag-antos aron siya himayaon, how much more kitang mga sumusunod ni Kristo. Kita nga mismo nakabuhat sa maong sala. Kita mismo nga nakasupak sa balaod sa Dios. We will not be exempted with His sufferings. Kay si Kristo mismo nga wala nakasala, nag-antos aron one day He will be glorified in heaven. Can you say amen?
Igsoon dunay connection, no? Dunay connection ang suffering og ang glory. Dunay relasyon ang suffering og ang glory. Ang Bible wala nagtudlo nga kung luwas ka na, wala na ang mga problema. Ang Bible wala nagtudlo nga kung luwas ka na, na-dissolve na ang mga pag-antos. Nag-evaporate na ang mga pag-antos. No, nowhere in the Bible na nag-promise ang Bible nga mawala ng mga pag-antos. Dunay mga pag-antos. Dunay daghang mga magwali nga magwali, nang gitawag natog prosperity gospel, that when you believe in Christ, life will be, wow, it is smooth, it is in harmony, it is perfect. Walay kalisod, walay balatian. All you have to do is to declare that you will be healed and you will be healed. Wow, it's good to declare that God is our healer. Pero ang katubagan sa atong mga pag-ampo na aragid sa kamot sa Ginoo, kung iyatang ayuhon og dili. Ayuhon man ta niya o dili. Praise the Lord. Can you say amen? Can you say amen? Okay, so there is connection sa gitawag natog kanang himaya o pag-antos. Basahon na to ang Romans chapter 8 verse 17. O kung kita mga anak man, tungod kay kita mga anak man, busa mga manununod kita, mga manununod sa Dios, o masig ka manununod ni Kristo. So, kay mga anak kita sa Ginoo, si Kristo ang atong kamagulangang igsuon, mo nang gi-mention kaganina sa atong devotional time. So, kung si Kristo nag-antos ang kamagulangan nato, of course, kita nga masig ka manununod ni Kristo, kung matuod nga nagaantos kita uban kaniya, aron nga kita pagahimayaon usab uban kaniya. So, igsoon, kinahanglan moagi ka niining mga pag-antos. Di ka pwedeng himayaon sa langit kung wala ka nag-antos dito sa yuta. Wow. Dunay relasyon, dunay connection, kinahanglan bulaganta sa atong uyab-usahay. Kinahanglan mag-away ang managtiayon. Because this is mark of sin, no? Marka na ni, mansa na ni sa sala. Wala na perfect na relasyon din sa yuta. Kinahanglan mabankrupt ang atong negosyo. Kinahanglan mabankrupt kita sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Gikinahanglan ang mga pag-antos. Because glory, suffering is the pathway of glory. So kung gusto ka himayaon ka, kinahanglan mo agi ka sa mga pag-antos. Sa tong kanta, Via Dolorosa. Katong the pathway of suffering, paingon sa Golgota. Igsoon, dili man literal nga kita muagi ni anang pathway nga giagi ni Kristo. Pero muagi ta sa mga pag-antos sama kang Kristo. Mga igsoon, mangutana siguro mo nga, Pastor, pwede ba shortcut na lang? Pwede wala na lay suffering, glory na lang diretso. Lami mag-suggest sa Ginoo, no, Lord, pwede man siguro, Lord, ka. Wala na lay suffering, glory na lang diretso. Kasi gusto ana. Ako gusto kay ko ana, pero dili pwede. Because that is the pathway of blessedness. Brokenness is the pathway of blessedness. You have to be broken first before breakthrough will come. Kinahanglan maguba sa ka aron ka makaamgo kung unsa ka maayo ang Dios. Kana bitong ipakita sa imo sa Ginoo that everything on earth dili nimo pwedeng saligan. Nga kanang mulingi ka sa Lord, tama gid ka. Tama gid ka. Ikaw ra gid, Lord. Can you say amen? Kasi nakasinati ana dinhi sa ato. Kana bitong sa una we are confident enough nga mabuhi lang tag bisag wala ang Dios. Pero sa diyanggi, we have been broken by God. We realized nga dili mabuhi ang usa ka Kristohanon kung wala ang Dios. Palagpakan nato ang Dios. Igsoon, dili ka pwede maglukdo o korona sa langit nga di ka magpasan og cross dinhi sa iyo. Wow, hallelujah. Lord have mercy. Dili ka pwede maglukdo o korona dito sa langit kung dili ka willing magpasan sa imong cross dinhi sa yuta. Charles Spurgeon says, no crown wearers in heaven that is not cross bearers on earth. Buti pa sabot, no cross, no crown. Wow.
And that is why the Bible teaches us always that we have to embrace our suffering, that we have to embrace our problems. Can you say amen? Can you say amen? Okay. Walay korona sa langit kundi taanda mo pasan sa atong cross dinhi sa yuta. We must be willing enough to bear the cross nga ipapasan sa ato sa Ginoo. Mga igsoon, in Romans chapter 8 verse 28 ingon siya, nasayod kita. This is our hope. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagabuhat ang Dios alang sa kaayuhan. Mo nagiingon sa ato ang pastora kaganina, ingon ni Pastora Jane, dili tanan maayo. Pero bisan ang mga butang nga dili maayo, God can turn it around. Nga maghatag siya kaayuhan sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Can you say amen? Bisan ang mga problema, bisan ang mga balatian, bisan ang mga mali nato nga decision sa kinabuhi. If we keep on trusting, if we keep on hoping in Christ, all things work together for good for those who love God. Can you say amen? Ang tanan para sa atong kaayuhan igsoon. Ang Dios nasayod kung unsa ang atong gikinahanglan. In verse 24 and 25, ingon siya diri, kay giluwas kita tungod ni ining maong paglaom. Everybody say paglaom. Big word. Everybody say big word, pastor. Paglaom, apan kung mulaom kita. Sa wala pa nato makita, magpaabot kita nga mapailupon. So, kung doon na tayo paglaom igsuon, labi na katong atong gilauman, wala pa nato nakita. Example, nagalaom ka sa langit, wala pa nimo nakita. Ingon siya, magpaabot ka nga dunay pagpailom. Nga naman kay wala pa man ka nakakita. And you are so excited nga makita ang imong gilauman. Igsoon, this world is plagued with hopelessness. This world is cursed with hopelessness. No? Ang kalibutan nato nawad-an og paglaom, daghay mga tao sa atong palibot nga nakabsan og paglaom. Mao ni ang kalainan sa dunay Dios ug walay Dios. Kaya mga taong dunay Dios, dunay mga dalagkong problema apan duna poy dakong paglaom nga diha kang Kristo. Pero katong wala nagatuo sa Dios, duna sila mga dalagkong problema apan way paglaom, kay nga naman wala man si Kristo sa ilang kinabuhi. That is the big difference between the believers and the unbelievers. Because we have hope that is anchored in Christ. Matarog kita, but we cannot be, itong dili mairog, nga naman nakaangkla man ta. Matayog ta paingon sa wala, matayog ta paingon sa tuo, matayog ta pataas, paubos, but we will not be, itong maibot. Nga naman, kay nakaangkla ang atong pagtuo diha kang Kristo. Mga igsoon, hope is so powerful. Hope is so powerful. Basta naalay paglaom ang usa ka tawo, bisan mawala pa sa iya ang tanan. Once there is still hope, kanang tawhana makabangon, makalahutay, makatindog ug balik dinha sa Dios. Daghan mga example na sa Bible, mga igsoon, si Job, tungod sa iyang pagtuog paglaom diha kang Kristo. Nakalahutay sa si Joseph. When you have hope, no? Bisan unsa kangit-ngit ang pag-antos, bisan unsa kangit-ngit ang problema, dili kaya niyang buntugon ang kahayag sa paglaom. It cannot conquers hope. Bisan kanus ang mga igsoon, dili mudaog ang pag-antos sa paglaom, dili mudaog ang problema sa paglaom, bisan kanusa, it will never conquer hope. Can you say amen? Hope is so powerful. It conquers every obstacle in life. Kayahon niya ang tanang mga problema sa kinabuhi. Igsoon, wala pa mo kabalo nga during this time, when he wrote this letter, he wrote this letter inside the prison cell. Naa siya sa prisuhan. Brother Vic, naa sa prisuhan si Pablo, ani ka, waka kakuan ani, di ba napadala siyang text sa imo? Naa siya sa prison aning panahona. He was in prison. And yet, ingon siya, all things work together for good. Hallelujah. Lord, have mercy. Asa na pa ba ni sa panimuot si Pablo? Nagpasalamat siya sa Ginoo nga naa siya sa prisuhan.
Talag saray mga tao nga sama kang Pablo mga igsuon. Sayon magkanta og mga panagdaig kung nakagawa sa prisuhan. Lisod magkanta og mga panagdaig kung nakasulod sa prisuhan. Can you say amen? Lisod magpasalamat sa Dios kung nakasulod sa prisuhan. But when you have hope in Christ, this word hope, when you have hope in Christ, God will give you songs that you can sing in the midst of darkness. Oh, hallelujah, God. Lord, have mercy. Tagaan ka ng mga alawiton sa Ginoo nga bisan taliwala sa problema, bisan taliwala sa imong silda, makaawit ka, makadali ka sa Dios. Can you say amen? Igsoon, this music is not just come from the world. This music is from God. Basta doon na kay paglaom igsuon, makaawit ka. And that song, it came from the heart of God. Palakpakan nato ang Diyos. Igsuon, mao ni ang nahitabo pod kang Joseph. Remember sa kinabuhi ni Joseph? Kinsa tanay ko ganun si Joseph? Si Kuya Dexter. Si Joseph, gihulog sa atabay. Gibaligya na priso. Pero never in the Bible nagreklamo si Joseph. After many years, 20 plus years ang milabay, na-realize ni Joseph, sa diyang nangayog pasaylo ang iyang mga igsoon, unsa ang tubag ni Joseph? Kay numdum ba mo? Ang inyong hunahuna sa ako nga kadautan, gihimo sa Dios nga kaayuhan para sa atong tanan. Muna yung gingon nato sa Romans, all things work together for good. Igsuon karon dili pa kakasabot nganong kinahanglan ta mobalhin sa simbahan. Di pa nato makita. But after 3 years, 5 years, 10 years, and 20 years, you will realize it has to happen. It was necessary. Igsuon, dili nimo mahibawan nganong nagbulag man mi sa akong bana no. But you will come to realize. Walay lingi ayaw, wala ko. Walay lingi ay. Nganong na-bankrupt man ang akong negosyo. Nganong nagsakit man ko. Dili pa nimo na masabtan karon mga igsuon, but 2 years, 3 years, 5 years from now you will realize kinahanglan din ako itong agian. Can you say amen? Palakpakan nato ang Dios. Doon ay duha lamang ka mga butang igsuon nga mutubo ang tao. Are you ready? Number 1, through people. Number 2, through pain. Number 1, through people. Number 2, through pain. Okay, now, sama ni, when you are sitting down with the teachings of people, you will grow. Maminaw sa mga wali, maminaw sa mga pagtudlo, maminaw sa mga pagbadlong, maminaw sa mga encouragement, maminaw sa mga pagdasig, maminaw sa mga pagbadlong. You will grow. Pinagi sa mga tao. O ang ikaduhang pamagi sa Ginoo, mao ang atong pain. Pain is ordained by God to teach us lifelong lessons. I will repeat this phrase. I like this one. God ordained our problems. No? Kana bitaw giordinahan sa Ginoo ang atong mga problema. Kana bitaw iya bitaw gidihugan ang atong mga problema nga magtudlo og mga importanteng lesson sa atong kinabuhi. And that is why, brothers and sisters, have a good perspective about problems. When you have problems, praise the Lord. Pasalamati ang Dios. Just keep on hoping and trusting. Usahay kinahanglan man mag-away ang manag-asawa para makita nimo kung unsa ang kulang ninyong duha. And then you will realize kanang bitong si tawag na kanang makarealize na mo, makita ninyo unsa ang inyuhang sipyat usag-usa. Usay kinahanglan ni Nana Igsoon muagi. Usay kanang managlagyo ang relasyon sa mga anak ug sa mga ginikanan. Usay kinahanglan mahitabo. Alon matreasure nato kung unsa day ang kinabuhing walay anak, kung unsa pud ang kinabuhi sa anak nga walay ginikanan. So, it will give us a valuable lesson nga bisan kinsa dili makatudlo sa ato. Kining ato mga kasinatian igsoon duna ni mga dalagkong mga pagtulunan para sa atong pagtubo diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Can you say amen?
Ato ng tagaan o palakpak at hindi. Okay, number 2. Humana ta sa suffering. Number 2, the future of the believers. In Romans chapter 8 verse 18, giisip ko nga ang atong mga pag-antos ni ining panahuna, dili gayod ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Okay, so naadiniigsoon ang word nga glory, ang himaya. Sa English translation ng giisip ko, it is translated, I consider. Paul is trying to tell us, when I started to calculate, when I started to estimate, when I started to tabulate, wow, hallelujah. Layo ra kaayo ang pag-antos nako dinhi sa yuta og sa kahimayaan nako unya dito sa langit. Akong gitulutimbang ang duha ingon si Pablo, akong gitulutimbang siya, bugat tinuod ang mga pag-antos, pero mas bugat ang kahimayaan nako dito sa langit. Hallelujah. Mas bugat. Tinuod igsoon, bugat ang mga pag-antos. Dagko ang mga pag-antos nato dinhi sa yuta. Usay, lami na kayo isinggit. Lami na kayo ihilak. Lami na kayo mag-ampo sa Ginoo nga, Lord, kuhaan na lang ko. Kasi nakaampuan ako ana many times. Lord, kuhaan na lang ko. Pero ingon si Lord, ayaw sa. Ayaw sa. Paabuta lang ang imong panahon, kay moabot ra na. Grabe, inana gid ka, grabe ang mga alantusunon dinhi sa kalibutan. Nga usahay, madaog yun ang imong pagtuo, pagsalig diha sa Ginoo. Madaog jud. Kining atong unod ba, grabe gyud, no? Pero nagpahinumdom si Paul insya nga ayaw. Ayaw isapayan ang mga pag-antos din sa yuta. Kay mas bugat ang himaya unya nato didto sa langit. Igsoon kining gitawag nato nga glory. This is huge. Muningon sa Book of Corinthians, wala pa'y bisan kinsa nakakita. Wala pa'y bisan si kinsa nga nakadungog. This glory is better than our marriage. This glory is better than our church. This glory is better than our fellowship. This glory is better than our treasures. Kining himaya nga atong ginahisgutan igsoon, mas kuyaw pa ni, mas dako pa ni, mas bugat pa ni sa tanang maayo nimong kasinatian din sa yuta. Igsoon, I would like to tell you, I would like to make an announcement. Nga pag ang tao makasulod na ni ining maong himaya, bisan ang pinakanindot niya nga kasinatian din sa yuta, iyang malimtan. All the happiest memories that you have on earth will be swallowed by this glory. Hallelujah. Ingon ana kadako kining himaya nga atong ginapaabot unya ngadto sa langit. You cannot even remember the happiest moment that you have on earth. Manang ingon si Pablo, kung makaadto ka ng langit, malimtan nimo ang kalibutan. Di na ako makahinumdom nga asawa ni Pastora Jane. Why? Inana kanindot ang kasinatian dito sa langit, mga igsoon. Can you say amen? Hallelujah. Praise God. Woo! Lord have mercy. Sa din nagbuhat ka aning awali, may akong luha nagatulo sa akong mga mata. Mga Lord, salamat kayo. It give me a fresh perspective of life. Dili na ko isapayan ang mga problema dinhi sa kalibutan. Kaya nga naman, dunay paglaom dito niya sa langit. In verse 22, kung sige mo sa verse 22, nasayod kita nga hangtod karon ang tibuok kabuhatan, all the creations. Ang tibuok kabuhatan nag-agulo tungod sa kasakit sama sa bahay nga nagbati. Can you imagine? All the creations on earth are groaning because of pain. Siya po di pasabutan ni Pastor? Ang bato, ang suba, ang dagat, ang kakahuyan, ang mga mananap, they are groaning and they are waiting and expecting of this redemption. Can you say amen? Sa diyang, ilisa na sa Dios ang langit ug ang yuta ug bagong langit ug ang bagong yuta, bisan ang mga bato nagapaabot igsoon. Hallelujah. Oh Lord, have mercy. Kung kita wala excitement sa atong kasing-kasing,
Ang tanang kabuhatan nagaagulo, nagapaabot. They are expectantly waiting for the redemption of this world. Igsoon, dili lang ang tao ang gidaot sa sala. Ang tanang binuhat sa Dios dunay mansa sa sala. Brother Din, kanang dagat nga atong ginaligo-liguan mo yung nindot kayo, nindot tagid sa Paradise Island, pastor. Brother Din, mutuo man kag sadili, doon na nanay mansa sa sala. Muna ang dagat nga tinunglo sa Ginoo. Imagine, tinunglo na gani siya sa Ginoo, pero in ana naghapon siya kanindot. I cannot imagine one day. Oh, hallelujah. Lord have mercy. Lord have mercy. Unsa na kaya kanindot ang dagat sa dihan? Luwaso na sila sa Ginoo, gikan sa tunglo nga gipahamtang sa Ginoo sa ila. Hallelujah. Ang mga nindot nga mga talan-awon, ingon ta nindot kayo, ang adlaw nga nagasiga, ang bulan nga nagahatag og kahayag sa kagabion, ang mga biton igsuon, they had been cursed by God. Imagine that one day they will be redeemed from the curse of God. Oh Lord, have mercy. Dili na ako ma-imagine, igsoon, di na ako ma-picture kung unsa kanindot ang bag-ong langit o ang bag-ong yuta, palakpakan nato ang Ginoo. Hallelujah, Lord! Thank you. Thank you. I cannot imagine how beautiful it will be, how glorious it will be. Kamu, pabilin mo din sa yuta? Kamu ra? Nawili pa mo din sa yuta? Okay lang. Hallelujah. Igsoon tungod sa tunglo sa Ginoo, dunay ecological imbalance. Big word, ecological imbalance. Science niya, ecological imbalance, no? Tungod sa ecological imbalance, because of this curse of God, dunay linog. Dunay pagbuto sa bulkan. Dunay global warming. Daghang mga catastrophe sa kalibutan. Dunay pandemic, dunay COVID-19 because of kining gitawag nato ecological imbalance. Pero dito sa langit igsoon, it's perfect. It's perfect. Ang kabugnaw di nakakinahanglan mag-aircon sa langit. Hallelujah. Makatawa ko sa among bill din itong sa among kuan, maabot og 5,000 ang bulan. King kumang sige lang dito sa langit, di na ta kinahanglan mag-aircon, tama-tama ra gid ang kabugnaw, tama-tama ra pud ang kainit. Perfect. Igsoon, di na ako ma-imagine nga ang bitin imo na lang dula-dulan imong palikos-likos sa imong liog. Hallelujah. Oh Lord, have mercy. Ang tigri imo na lang sakay-sakayan. Oh God, mura bitaw ka ng iri nga imo na lang ananaon ng baba. Ang tigri ananaon ng baba, kabal di ba? Ati doon gumay ananaon ng baba, no? Imo na lang hingukuan ang mga tigri. Igsoon, ang mga tigri nagapaabot sa redemption sa Ginoo. Because they were not created that way. Wala sila gibuhat sa Ginoo nga mangaon og tao. Wala sila gibuhat sa Ginoo nga mangaon sa ilang isig ka mananap. Gibuhat sila sa Ginoo nga kanang mukaon og mga lagutmon, mga prutas, mga balili. But because of this cursed, mga igsoon, kita nga nagapaabot sila usab, nagapaabot sa kining gitawag nato glorification, the redemption of the world. Okay, so there is something about this glory. This is big. Kay bisan ang tanang mga binuhat, mga bato, mga ihalas, mga kakahuyan, nagapaabot nga sila luwason pod sa Ginoo. Now, verse 23. Apan dili lang kay ang kabuhatan, dili lang ang creation. Ang nagaagulo kung dili lakip kita, apil na kitang mga Kristohanon, kita nga nakabaton na sa Espiritu, ingon nga unang gasa sa Dios. Nagaagulo samtang nagapaabot kung kanus asa gupa ang mga anak sa Dios ug kanus aluwasa sa hingpit. Na atong total redemption will happen in rapture. Sa diyang ilisan sa Ginoo ang atong lawas nga madunuton sa lawas dili madunot. Balikon ako sa justification, wala na ang penalty sa sala. Sa sanctification, wala na ang power sa sala. O sa atong glorification, wala na ang presence sa sala. That is our total victory over sin. Sa diyang mamatay na ta, o banhaw na ta igsuon, makabato na ta, o hingpit nga kadaugan, gikan sa sala.
ang mga magtutuo nagapaabot usab sama sa babae nga nagbati. Unsay feeling sa nagbati? Sakit, ma'am. Pero ang pagbati sakit pero excited ka. Kaya nga naman, mugawas na ang bata. It is painful and yet you are excited. It is, kanabitawang you will suffer, but at the end of the line, you are excited nga, katabitawang mugawas na nang gitawag na itong panubigon. Because pag mugawas na ng panubigon sa inahan, there is no stopping. No one can stop it. Nothing can stop it. Mugawas na ginaang bata. Although it is painful, but there is an excitement. Moni ang gihatag nga ilustrasyon dinhi nga kita nagaagulo sa kining gitawag nato glorification. While we are waiting, we are in pain. While we are waiting, we are in pain with these sufferings. But although I am in the middle of these sufferings, I am so excited. There is hope. And there is a feeling of excitement because one day I know when Jesus will return, when Jesus will come, there is no stopping. Hallelujah. Wala na yung makapugong. I will be transformed like the image of the Son of God. Can you say amen? Wala yung makapugong igso. You will be glorified. Sa diyang buswak na ang panubigon sa inahan, sigurado mosunod na gid na ang bata. Muna mga igsoon, take comfort sa adlaw sa imong kamatayon. Ayaw kahadluki ang adlaw sa imong kamatayon. Ayaw kahadluki. Nganuman, tinuod mo adto ka sa lubnganan, pero ayaw kalimti nga diha ka paingon sa kahimayaan. Yes, I will be going down to my grave, but the grave cannot hold me down. I will be resurrected and I will be in my glorified body. Can you say amen? And it make me cry. Nangay pasaylo sa Ginoo, Lord, pasaylo ako usahay. Tungod kaning among kahadlok mamatay, muning nakapaangsyo sa amo. So, sige Lord, kung gusto mo nimo mamatay, it's okay. I know there will be glory in heaven awaiting for me. It is painful. Yes, sakit ang kamatayon mga igsoon. Sakit magtanaw sa mga hinigugma sa kinabuhi nga mamatay, pero kung tuwa ka na sa langit, dili na nimo ni sila mahinumduman. When you enter in this glory, wala na yung mga memories nimo nga magpabilin din sa yuta. Wala na igsoon. Hallelujah. Woo! Sakit pero excited. No more pain. No more death. No more tears. Wala na'y kasakit. Wala na'y balatian. Wala na'y kamatayon. Wala na'y mga luha. Hallelujah. Igsoon, there will be joy in heaven. Dili lang occasional nga joy. Dili lang occasional nga joy. Dili lang seasonal nga joy. Ang atong kalipay dinhi sa kalibutan, malipay ta karon ugma dili na pod, malipay ta unya, sunod dili na pod. Mawala mutunga, pero dito sa langit igsoon, there will be joy all day long. Hallelujah. Walay putol nga kalipay, walay putol nga hudyaka. There's no stopping. Unspeakable joy. Walay undang. So dito igsoon sa langit, magsigir tag katawa. Magsigir tag hudyaka. In heaven, there is joy. Igsoon dinhi magsimba lang ta. Hallelujah, Lord of mercy. Diri sa yuta magsimba lang tag Domingo. Dinhi sa yuta magsimba lang tag Miyerkules. Pero dito sa langit mga igsoon, walay undang nga panagdaig, panagsimba sa Ginoo.
No interruption. No intermission. No benediction. Oh Lord, have mercy. All day long we'll be singing praises to God our Savior. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long, all the day long. It make me cry. Diri Domingo ra, Miyerkules ra, prayer meeting ra. Pero dito sa langit, all the day long praising God, worshiping God. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Kisa excited na magdaig sa Ginoo sa walay undang? We have to die. Igsoon, it's worth it. It's worth it. Ayaw ikambyo ang himaya sa langit sa mga butang dinhi sa yuta. Ayaw ikambyo. If it means nga kinahanglan nimo biyaan ang imong trabaho, ayaw ikambyo ang himaya. If it means kinahanglan stop nimo ang imong ginahimo karon, do it for the sake of that glory. For the sake of that glory.